Ano? Maka-acid. Ay, yung gata din? Pag laging gata? Kabuhion kung sa ano pa Bisaya. Ano yung, Kabuhi. ano yung kabuhi? Yung sumasakit yung dito mo, Ah, tumitigas. para kang matanda mag-isip eh, no? Ang dami mong alam. Lahat ng pagkain may ano. Meron. Sa akin, di ko wala sa isip ko yan eh. Hanggat walang naramdaman, sige kain eh. No? Go rin. Pero hindi, nakatry ka na nag-acid? Hindi rin? Grabe. Wala sa amin yung salitang acid. Ano pala? Pero napapagod yung katawan ko. Nagkakasakit din. Pero hindi ko alam kung ano. May Basta, vitamins, basta pag may sakit, pa doktor. doktor. Hindi ko alam Sa amin dito, yung mga ano, pag magkasakit, yung mga halaman-halaman lang. sa inyo. Mm-mm. Kaya alam nyo yung mga sakit. Mm. Alam ko rin yung acid, syempre, pero hindi ko pa, ewan ko, hindi ako naka-acid, hindi naman ako high blood. Maingat kasi ako sa katawan. Malakas Healthy akong kumain ng kung ano-ano. Healthy living. Kuya Rizky, pasuyo naman, bago tayo gabihin, ilabas natin, no? So mga kababayan, mga kabarangay, masarap kasing kausap si Ate Grace. Masarap siyang kausap, kumbaga, napaka-matured po niya. Marami akong natututunan. Sa kanya ko nga lang nakita na pagpatayin ang motor, pisilin lang sa ilong pala. Sinin lang sa ilong. Oo, di ba? Sa kanya ko lang po natutunan kaya nawiwili ako. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, gusto kong ilabas itong grocery para kitang-kita yung ganda mo sa camera. May... Ito talaga to. Ayan. Ayan, dito na lang to. So mga kababayan, kaya ilalabas natin para makita po ng sponsor na yung perang ipinadala nila is makikita talaga na ibinili natin. At ang namili po nito, sinong namili? Si Chano? Si Kuya Chano po ang namili niyan. No? So ang perang pinamili namin is halagang 5,000. Okay? Ay, hindi sila marunong mag-ayos. Ay, hindi marunong mag-ayos na. Kung kailan dumami. Ayun, Dito na tinapa po. dito na. Baka Yan. nahirapan po sila sa mesa. Nahirapan sila sa lamesa. Kami lang po na ganun nito ay nagpantay. Oh, Ganda ng mesa nyo, ha? Shopee, ha? unique. Gamit ang ano, mga palwa. Nagkatumba. Ayan na, si nanay, nakahiga na. Sama talaga pakiramdam ng nanay. Ano na siguro ngayon, 1 week. 1 week na siya may trangkaso. Yung una, galing kami ng ano, kanto, nagpa-check up. Oh. Tapos bumili ako ng ano, gamot sa Magpet. Chano, ikaw talaga namili to? Bakit may pads pa? Alam na alam eh. Eh, hindi naman ito yung gamit niya eh. Kayo talaga. Alam na alam eh. Okay lang ba yan, ate? Okay lang. Ka-size mo yan? Walang size? Wala po. Walang size pala. Wala po. Okay. Talaga itong mga kasama ko talaga. Alam na alam ninyong dalaga si Ate Grace. Talaga concern na concern kayo, pati pad. Ikaw Dalagang talaga, Sam. Pilipino. Ikaw talaga napag-isip nito, Sam? Kuya Jesse. Ito, Grace, sabon. Hindi na namin buksan para hindi mangamoy sabon yung mga pagkain. Kapag laban ako niyan. Okay. Thank you. Ayan. Okay. So, Grace, ulitin ko ang grocery na to at siya yun, galing po kay Miss LA. No? Kaya kami binalikan ka namin kasi yun, napanood nila yung pagsisikap mo. Masyado silang proud sa'yo. Natuwa sila sa sipag mo. Sabi nga nila bilang anak, Apo. napakabait mo, nagpupursige. Yun, kaya ito yung naging rason. Kaya sana hindi ka magbago. Hindi po. And then, shout out ko rin si si Beautiful Purisa Joy Peñas. Eto ma'am, yung tanong mo sa akin, tatanungin ko rin sa kanya. Kasi may tanong si Beautiful Purisa Joy Peñas, nasa USA siya. Sabi niya, ang bait-bait niyang bata, hindi siya makapaniwala na umakyat ka sa buko. Pero may tinatanong siya sa akin. Sabi ko, hindi, kasi maganda naman siya eh. Pwede ba itanong? Sabi kasi ni Beautiful Purisa Joy Peñas, wag na iparinig. Sabi niya, boyes ka daw ba?
Hindi na po. Hindi. Hindi na po. Di ba? Yun lang. So, itanungin, sagutin mo. Hindi po. Hindi. Kasi yung boyish po ay minsan sumusuot po ako ng mga maluwag na damit. Mm-mm. Pero pupuntahan po na mga kahit saan. Ano naman po. Normal naman. normal. Okay. Sinsya ka na. Tanong lang ng Okay ating... lang po. Okay lang po. Okay. So, sana nakatulong. Opo. Sana, yon loobin ng Panginoon na makabalik-balik pa kami. Opo. Okay? So, ano masasabi mo kay sa ating sponsor, kay Miss LA? Miss LA, maraming salamat po sa sponsor at salamat po sa binigay po ninyo sa amin. Malaking tulong na po to sa amin. Maraming salamat po. At sa iyo, Daddy Frankie, maraming salamat po. Matanong ko pala, naalala ko kasi nagkwento ka sa akin na may pamangkin kang dalawa Opo. na nandyan. Meron. Bakit nandyan sa iyo? Since yung lalaki, 1 years old, andito na po talaga sa amin. Kinuha ni mama. Binigay rin sa mama niya. Kasi mga 1 years old, nag-abroad na po Pamangkin mo yung dalawa na yun? Opo, anak ng kuya ko. Anak ng kuya mo. Opo. Bakit nasa inyo? Iniwan po kasi ng mama niya dito kasi nag-abroad. Yung hipag mo. Opo, nag-abroad po siya. Tapos, bumalik siya dito. Wala na po sila ng kuya ko. Naghiwalay na po sila. Nag-abroad siya, okay pa. Okay pa. Tapos nung nagbalik bayan, Nagbalik siya dito sa Pinas, nagkahiwalay na sila kasi yung babae may jowa na pala. doon. Hindi, taga dito rin. Ah. Taga Mindanao rin. Nagka-jowa rin siya tapos hindi na niya kinuha yung mga bata. Iniwan niya yung mga bata sa inyo. Mm-mm. Yung kuya, Hindi rin ibibigay ni mama. bakit? Kasi pag nandun kasi sa kanila, hindi makapag-aral. Mm. Kasi yung babae, tinanay na kinuha, hindi nakapag-aral ng daycare. Mm-mm. Kaya kinuha namin ulit para makapag-aral dito. Di ba, asan naman yung kapatid mo, yung tatay ng mga bata? Andun sa Kidapawan, nagtatrabaho ng construction. So siya ang nagsusupport sa dalawang bata. Hindi. Ay, bakit? Nagbibigay siya dito ng minsan nagbibigay siya ng 500, 1 week na yun. Pang pa nila, pang balon ng sa pang lunch nila. Hindi na kaya kasi yung kasi ngayon mahal na yung mga bilihin. So hindi kaya yung 500. Kaya ako na lang minsan ang nagbibili ng Kaya ulam. pala ganun kakapursige. Mm-mm. Hirap kasi pag maliit lang yung budget para sa mga bata. Akala ko dati, ang binubuhay mo, Mama ko yung lang. mama mo lang, May 2 pamangkin. may 2 pamangkin pa. Hanggang kailan? Kasi yung mama niya hindi na nagpapadala eh. Hindi ba dapat kausapin mo na magpadala rin para sa mga bata na lang? Sinabihan namin pero yung pumunta yung mga bata dun sa kabilang side, yung sa mama side niya, nagtumawag, sabi niya, hindi daw magpapadala dito kasi palagi daw humihingi yung mama ko. Sabi ng mama ko, sinat niya na hindi ako humihingi para lang sa amin, para sa mga bata. Hindi nga ako wala siya gakupit o kwarta kay para sa iyahang mga luho o kanang pampalit tambal para lang jud sa mga bata jud. Mo to yung hinala nga abi nagkakuha mig kwarta. Pero wala. Para sa mga bata lang jud. Pero karon wala gyud siya nagpadala. Pero talagang wala nang padala. Wala na. Pero dapat hindi na lang tayo mag-isip ng ganun kasi kung nandito naman na sila, kung ano yung kaya mong ibigay, di yun lang. At least nandito naman, no? Pero natanong ko lang kasi nakita ko yung bata nandyan. Tapos nag-connect doon sa sinabi mo sa akin nakaraan, which is hindi ko na pinansin yung nakaraan. Akala niyo po wala dito. Oo, hindi, akala ko lang pamangkin mo lang nandyan sa kapitbahay. Wala. Pero nakita ko nandyan, sinabi ng mama mo. So, Buti nga swerte ako ng pamangkin ko na lalaki kasi may utak rin. may? May utak. matalino. Galing daycare hanggang ngayon may honor. Oh, okay. Kaya ikaw ang nagpupursige magpaaral. Kasi sayang naman Napakabait mo. with honors. Napakabait mo sa kanila. Mm. Kung iba-ibang kapatid yan, oy kuya, kunin mo tong mga bata, ay mga anak mo. Magpursige ka, ginawa mo yan. Minsan sinasabihan ko lang siya na magpursige siya kasi may anak siya dito, wag siyang maglagig inom dito, inom doon. Kasi yun ang bisyo niya. Sino panganay sa inyo? Ako talaga yung bunso. Ay, bunso ka nga Bunso pala. O, ako, sinasabi mo na Opo. sorry. No? Opo. Okay. So, ito,
napag-usapan natin Opo. regarding sa pamangkin mo, nabanggit mo rin yung hipag mo. Baka may gusto kang sabihin sa kanya, mapapanood niya to. Wala na po. Kahit Bisaya. Wala na po eh. Wala na. Chinat ko na po kasi. Kasi, na ano po ako sa kanya eh, na nagalit. Nagalit ka? Marunong ka rin pala magalit. Opo. Kasi, sinabihan niya yung mama ko na gusto na niyang mamatay yung mama ko para makuha yung mga bata. Kaya nagalit ako sa kanya. Bakit Bakit ko na naman? siyang i-post. Ba't gusto niyang mamatay? Para makuha daw niya yung mga bata. Ah. Sabi ko, huwag kang ganyan kasi siya yung bumuhay sa mga sa anak mo. Mm. Dapat huwag siyang ganyan. Ano responsibilidad nila yung magpadala dito kasi yung anak nila dito. Mm-mm. Kaya ganun. Pero siguro, kung talagang magpupursiging kunin, di ba may karapatan siya kasi siya yung nanay. Meron naman po. Pero nakadepende na po yan sa bata kung saan sila sasama. Pero dito na yata lumaki yung mga bata. Dito na po talaga. Okay, sige. So napaiba na naman tayo ng usapan, no? Pasensya ka na. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Bago matapos ang bidyong ito lamang po ang sadya namin, yung maihatid yung grocery na pagmamahal ni Miss LA para sa pamilya ni Ate Grace. Kaya salamat sa Panginoon, gaya ng aking sinabi, dahil nakarating na naman kami dito na maayos at ligtas, bagamat medyo malayo, pero okay naman dahil napakasaya. At Grace, thank you doon sa durian na binigay mo. Wala ka nang ibibenta. Wala na po. Pangmerienda na lang po ninyo. Buti Pangmerienda nga po, na lang. nandito po kayo para maano ko. Para Sige, makatikim so din. yan. No? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Once again, shout out po sa bida natin sa araw na ito, si Miss LA. Maraming salamat. Napakalaking bagay po ito para sa pamilya at para sa nanay niya at sa mga pamangkin niya.